Arrest na nangyari po kay dating Pangulong Duterte. May mga panayan po tayo, ha? At kami po muli ay nagpapasintabi sa lahat dahil alam nyo sa mga panahong ito, opo, napaka-toxic ng social media. Kung papatulan mo sila, talaga namang talo ang pikon dyan. Kadami na namang nagka-unfriendan, ang dami na namang na-block ang isa't isa. Nanay ko nga kahapon, naging referee sa isang group chat Naging referee siya? Naging referee siya. Bakit? Lumabas ba ang mga totoong may mga kulay? kamag-anak kaming nagtatalo. At ang nanay ko to the rescue. Ito, na-screenshot ko. Ang sabi niya, kalamayin nyo ang inyong mga kalooban. Pwede nyong ilabas ang inyong mahahinaing, pero dito lamang sa GC at bawal may mapikon. So meron silang group chat? Oo, group chat na mga kamag-anakan na nag-aaway-away po ngayon. Sana naman po walang masirang relasyon dahil po sa mga nangyayari po sa bansa natin ngayon, ha? Mas mahalaga po yung relasyon natin sa mga kamag-anak natin kaysa po sa mga ipinagtatanggol niyong politiko. Totoo yun. Inyo rin pong isipin, ha? If you care so much for them, do they care so much for you? Yan ang sabi din ng nanay ko. Sabi niya, sana yung mga pinagtatanggol nyo, kilala kayo, ha? At pag na-hospital kayo, bigyan kayo ng pampa-hospital. Oo, ano lang po ito, na itong ngayon na napakaingay nga po, napaka-toxic sa social media. Kung hindi nyo na po kaya yan, definitely po mag-detox muna kayo, how do you call that? Wag mo muna kayong gumamit. Opo, kasi wala kang control dyan Ngayon lang po, hiatus. Social kung media papansinin po natin ngayon, marami po, ang talagang gusto lang ho nila, yung marinig, yung kanilang gusto. Pag meron silang nabasa, nakita, narinig na hindi nila gusto, by definitely po, bubugbugin ka ng kung ano-ano mga komentong hindi maganda. Hindi po ba? Wala kang control doon sa ganung uri ng mga tao. Oo, at kung papansinin mo ang kanilang mga komento, baka ka magkaroon ng diferensya sa takbo ng isip mo. So definitely po, pinakamaganda ho rito, wag ka munang mag-engage. Pag nag-engage ka naman, be sure na kakayanin mo yan, no? Totoo, tama. Kasi po, sa mga sitwasyong ito, yung sinasabing magkaisa tayo, ngayon po mukhang malabo mangyari yan sa mga panahong ito. Pero ang atin po lamang nga dito ay kung maaari lang pa rin yung kahinahunan. Okay, katalinuhan, medyo may question tayo dyan. Oo, pag natin pinag-usapan yung bagay na depende yan kung nasa saan kang kampo. But definitely po ang ating panawagan sa lahat ngayon, iginagalang natin ang inyo pong opinyon at damdamin, pero igalang din po natin yung opinyon at damdamin ng iba. Pag hindi mo siya na nagugustuhan, wala ho tayo magagawa. Okay? At agree to disagree, ika nga, pero wag mawawala po yung respeto sa bawat isa. Pwede kayong maglabas ng kanya-kanyang opinyon nang hindi hinahamak po ang inyong kapwa. We may disagree without being disagreeable. We may differ without being difficult. Alright? Wow. Pagka nag-i-English ka na, wow. Mas lalo kang pumapogi, baby. Oh, thank you. Parang pwede kita itabi kay Donald Trump. Excuse me. Ayaw niya. Okay. Ayaw mo. Ito lang po, kasi ito maganda pag-usapan, mga kapatid. Ngayon po kasi, nandidiyan na iyan. Meron pong inilabas na official na statement kahapon ng kataas-taasang hukuman kung bakit po hindi sila nakapaglabas ng TRO doon sa petisyon nila Senator Bato de la Rosa, hindi po ba? After a virtual deliberation on the 94-page petition, the SC found that the petitioners failed to establish a clear and unmistakable right for the immediate issuance of a TRO. The Supreme Court have spoken. Pero hindi pa po tapos yung kanilang mga maaaring gawin ng kampo ng mga Duterte kasi nga kahapon, 2 petition for habeas corpus ang inihain. Ano ba yung habeas corpus na yan? Yan po isa sa mga provision ng ating saligang batas kapag meron po tayong mga mamamayan na nasa kustudiya po ng Estado. O kaya po, gusto mo silang, hinahanap mo sila at gusto mong kung sino mang partido ang may hawak sa taong ito, manduhan ng hukuman na ilabas mo siya. Pakita mo. Pakita mo, habeas corpus, di po ba? Yung 2 petition. Ang kahantungan nito, hindi po tayo sigurado. Pero doon po sa unang nabanggit ko, buhay pa ang kaso. Kasi
ay ito po'y dadaan pa rin sa proseso. Pinagkokomento raw ng non-extendable period ng 10 days yung mga respondents doon sa petisyon na inihain nito sila Senator Bato de la Rosa. Kahapon natanong natin ito kay attorney, kay Dean Tony Lavina. Si Professor. Kung ito ba'y buhay pa. Sa kanyang pananaw, wala na ito. daw. Pero ito nga po'y bahagi pa rin ng proseso. So hindi pa ho ito lubusan pong patay, kumbaga. Alright, hihintayin natin ang mga sagot ng mga respondents. Pero sabi nga po, it's already moot. Kumbaga, academic na ito. Yung tao na pinipigilan yung arestuhin, naaresto na at naandun na nga po. Ngayon, dumadaan na po sa proseso para sa kanyang detention doon po sa The Hague, sa the Netherlands. Okay, so may dalawang kaso ngayon. Habeas corpus. O hintayin natin, mukha po nag-grapple na rin po ang Supreme Court kung sinong maestrado pong hahawak nito at hintayin natin ang kanilang disposition. So ngayon, ang lahat na ito ay usapin ng legal. Okay? Ang importante ngayon para sa panig ng mga Duterte, I'm sure, abogado po si VP Sara, nandun na po siya ngayon, dumating na daw ho yata, no? Sa Amsterdam, papunta po siya ng The Hague. Yes. So definitely po, kukuha sila ng mga pinakamahuhusay na abogado. Yun din ang advice kahapon ni Professor Dean Tony Lavina. To hire expert international criminal lawyers. Yan ang kanyang advice para kay dating Pangulong Duterte. Kasi nga po ngayon, kumbaga, dadaan po ito sa preliminary stage pa lamang. Pre-trial. Opo, pre-trial. Kumbaga, para malaman talaga kung tama May ba ang basihan. proseso, nung pag-aresto po sa kanya. Yan. Okay, wala bang nilabag doon sa karapatan po, dito pong respondent, si Pangulong Duterte? Ito na naman kayo, di ba? Hindi, kinidnap na. Well, di ba? Yung mga isyong yan, ay malamang baka lumabas doon sa magiging argumento po nito pong respondent. Okay, anyway, so maliban dyan, lahat po ng mga ebidensyang iniharap, susuriin kung matibay po ito, tsaka ito ipapanik na for trial. Pag hindi, i-dismiss. Opo, pauuwiin, pauuwiin po ang nasasakdal. Yes, pag may nakita na hindi tama sa proseso na ginawa mula sa pag-aresto hanggang sa pagdala po sa kanya sa The Hague sa Netherlands. So, dadaan sa due process ang dating Pangulo. Yan ang sinasabi ni Professor kahapon. And highest standards ang ginagamit ng ICC. Highest of highest talaga ito. Kaya masisiguro daw na lahat ng inaresto at dinala doon, magkakaroon po ng due process. Opo, at mismo ho ang ICC nagsabi na sa kanila pong statement din na ang lahat ng tamang proseso sa pangangalaga po sa karapatan ng isang nasasakdal ay ibibigay sa nasasakdal. Familiar ba sa inyo ang human rights? So yan po ang isinisigaw ng kampo ng mga Duterte at igalang din po natin yan dahil karapatan po ng bawat isa yan. Okay? So ngayon, yan po ang ating hihintayin. Kailan po ito magsisimula? Itong actual po na pre-trial na mangyayari dyan po sa ICC. Alright, para ho tayo lamang maging mahinahon dito na ang lahat ng ito, kahit na ikay maglulupasay dyan, kahit na ikay magsisigaw dyan, hindi mo na mababago ito. Diba? Ang ating po na lamang dito po ay usapin ng legal. Ngayon, ang pinakamaganda rito, mga kapatid, ano ba leksyon nito sa bayang Pilipinas? Ito ho ang pinakamaganda rin siguro pag-usapan ngayon, lalo na po itong ating number one, ang ating pong pambansang pulisya, ang ating pong mga law enforcers, ang ating pong kagawaran po ng katarungan, at ang ating hudikatura. Ay bakit ba? Bakit ba? Ba't pumayag tayo na itong ICC ay manghimasok sa ating soberenya? Ano ba ibig sabihin ng, di ba sa mga nagsasabi ng sovereignty? Ano ba spelling ng sovereignty? Banggit nga, hirap na hirap kami lisip Spell sovereignty. S-O-V-E-R-E-I-G-N-T-Y. Sovereignty. Explain. Kaya mo na yun. Binalik sa kanya no? Pero yan, madalas natin makita ngayon yan sa mga comment section. Sovereignty. Ang dami naging abogado bigla kasi ngayon sa mga status na windang ako Hindi naman mahirap intindihin yun. Ibig sabihin na ikaw isa kang estado, isa kang bansa, isa kang gobyerno, na tanging mga Pilipino lamang, kayo lamang, ang siyang magdedesisyon
Freedom! Kayo lamang at walang anumang pong dayuhan na manghihimasok sa inyo. Bawal silang pumasok dahil sa sovereignty na yan. Opo, hindi ka panghihimasukan sa lahat ng mga affairs mo dyan. Opo. Pati po yung teritoryo. Lahat ng mga panlabas na puwersa, hindi makakapasok. Opo, hindi dapat nakikialam. Yes. Yan po ang ibig sabihin yan. Okay. Cut mo muna kasi baka makat ka magamit. Okay. Oo nga pala. Oo nga pala. So ito ha. Sige. Ito lang. Opo. Ito ho ang eleksyon ngayon dito Parang hindi na ito maulit. Kasi po, ito pong ICC, no, na binuo. Dahil nga dito po sa mga sinasabi po na mga 4 po itong kaso na nasasaklaw nga po sa ICC. Ano ho, para lang ho ninyo malaman itong International Criminal Court na ito. Ito po ay inaprubahan noong pong July 1 ng 2002. Narinig niyo po lagi yung Rome Statute. Rome Statute, ano ba yun? Yung ba estatwa sa Roma? Maraming estatwa sa Roma. Pag pumunta ka sa Roma, magsasawa ka sa estatwa doon. Napakarami nun. Ibig sabihin po, ito pong tratadong ito ay napagkasunduan sa Roma. Okay, itong statute na ito. Ito pong kaukulang kasunduan. Okay, anyway, 4 po kasi ang nasasakop po ng ICC na mga uri po ng krimen, genocide, yung bang, di ba ikaw, dahil sa hindi mo nagugustuhan itong mga lahing ito. Rehiyon. Parang nangyari nung panahon ethnicity, nationality, yes. Panahon ni Hitler, di ba? Lahat ng mga Hudyo. Genocide yun. Mga katutubo. O kaya itong kanilang particular na relihiyon. Ubusin natin ito pinaniniwalaan nila. Okay, labagin natin ang kanilang mga karapatang pantao. Yes. Diba? Kill them all. Yan. War crimes, mga kapatid. Opo, alam niyo na ho yan, diba? Yung gumagamit ka ng mga landmines. Alright, yung mga sumuko na itong mga kalaban ninyo, pinagpapatay pa rin ninyo. Yes. Sa panahon po ng digmaan. Okay? Yung crimes of aggression, nananahimik itong bansang ito, ginugulo nyo, sinakop nyo. Diba? Kinamkam nyo. Aggression. Parang yung ginawa ng Russia. Opo. Yun, ganun yun. Kaya yung ginawa ng Russia po sa Ukraine. Oo. Opo. And yung crimes against humanity. Yan. Ito po yung kinakaharap ng dating Pangulong Duterte. Krimen laban sa sangkatauhan. Ano ba ibig sabihin nito? Kasi nga po, sa iyong mga kilos at galaw, maraming mga tao ang sinasabing pinagpapatay. Opo, murder ang karamihan po dito dahil daw po mga kapatid sa isang kampanya nila against drugs. Yan po, 4. Okay, ngayon, ito ang question mga kapatid. Bakit ba pumasok ang ICC? Sa totoo lang po, ang ICC may panuntunan din sila. Hindi sila nangihimasok sa alinmang bansa. Alright? Hindi sila nangihimasok sa alinmang bansa. Kung gumagana yung judicial system doon, ito ho kasi ipinanganak dahil din doon sa mga pangyayari noon kung saan po nag-aalisan na lang sa bansa yung mga tao sa kawalan po ng hustisya, sa takot sa kanilang mga buhay. So definitely, hindi po gumagana yung judicial system doon dahil nga sa leader nila at gobyerno po nila. So nangihimasok lamang sila kapag po hindi gumagana supposed to be yung judicial system. The ICC is intended to complement rather than replace national courts. It can only act when national courts have been found unable or unwilling to try a case. So sa atin po, nangyari ba ito? Yun ang tanong ngayon. At yun ang kine-question ngayon. Gumagana naman ang ating judicial system. Ba't kaya nangihimasok? But why did the ICC took cognizance of this case? Gayong meron naman tayo ditong hudikatura. Tama? Meron. Yes. Pero po, ang reklamong ito, dumating sa ICC during the time of the President Duterte sa kanyang panahon ng panunungkulan. Doon po nagsimula ito. Carry over ngayon. Okay? Noong panahong yun, ang sinasabi po yung whistleblower at saka itong mga testigo, hindi kami makakakuha ng katarungan dito dahil nakaupo sa pwesto ito. Yun po yun Okay? Ito ho yung mga pangyayaring ito. And then, yun nga po, carry over ito ngayon na kung saan po naman tsaka naglabas ng arrest warrant. Hanggang dyan lang tayo muna. So ano leksyon dito? Ang tanong ho namin na maganda ngayon dito, yun ho bang local case na sinasabi daw po
na iniimbestigahan. Naalala ho ninyo, may Quadcom, may ang DILG, nag-iipon na daw po ang Quadcom DOJ hearing, oo. para po doon sa mga extrajudicial killings na nangyari. Nung Para panahon. po sa pagsasampa ng kasong kriminal dito. Tama? Naalala mo? At papapanagutin daw po ang dating Pangulong Duterte. Yung nga sinasabi ho ng kanilang kampo. Diba? Ba't di natin hintayin ito? Ba't di natin, magsampa kayo ng demanda, we will answer you in court. Yun po sinasabi nila eh. Oh, ba't pa kayo nang himasok? Ngayon po, nang himasok na nga because ito pong sinasabi na hindi ito agad dininig. So para po sa atin, ang leksyon dito, ngayon sana, bumilis-bilis ang kasong ito. Kaya magandang itanong kung sakasakali ho ba, nabibilis itong kaso ngayon ng EJ case locally, may isa-isa pa ba ito? Kung naandun po ngayon nililitis ang dating Pangulong Duterte. Answer. No. No. Naalala ko kahapon, dahil nasabi mo yan, nabanggit ni Professor Lavinia na ang dahilan kung ba't umabot na tayo sa ICC, binigyan daw ng chance ng ICC. Kaya nga daw po umabot halos ng ilang taon, parang 9 years, bago po tuloy ang nagkaroon ng pag-aresto or 7 years, dahil nga daw binigyan ng chance ang Pilipinas na maglitis kayo dyan, ayusin nyo yan, pero hindi nangyari. At itong mga nangyayaring pagdinig nung nakaraan tungkol dito sa drug war, sabi niya, too late the hero na yan. Yung mga pagdinig na iyan. Okay, so mamaya mga kapatid, hayaan niyo po, ito po pag-uusapan po natin para hunin niyo mas lubos lang po maintindihan. Sa perspective po na ating pong binabanggit, nasa man po kayong kampo, dito po sa mga pangyayaring itong. Alright, unity? Well, wala na, alaws na. Tama, di ba? Opo, Bagong Pilipinas. Masaya pa sila dyan Ngayon, alaws na. Di ba nga ang sabi ni VP Sara? Ang bili niya sa kanyang tatay, kapag nandiyan ka na, huwag kang tatanggap ng pagkain o inuming kahit kanino. Yun ang bili ni VP Sara.